Muli, isang pinagpalang araw sa inyo guys. Sa video ito, gusto kong ipakita sa inyo kung paano mag-land prep, paghahanda ng lupa para sa sitaw. So ito yung una naming sitaw. Yan, ito yan. So gawa lang siya sa mga yung tulos namin, pinagpupulot lang namin ito sa tabi-tabi. Tapos yung aming tali, sa sako lang, sa sako. So actually this is intended sa mga gustong magpasimula ng pagsisitaw, mga beginners, para magkaroon kayo ng idea, ng guide kung paano magsimula ng pagsisitaw. Manual lang, so hindi mo kailangan maggamit ng mga tractor, ng mga cultivator. So ano-mano lang, yan ang ginawa namin dito. So gusto ko munang ipakita sa inyo yung una namin ginawang pagtatanim. Ito, yan. Actually nakaka-9 na, nakaka-siyam na ani na kami rito. Kada ani namin, unang ani nakatatlong tatlong bugkos, kasi ganyan ang bentahan dito sa amin. Big kiss, yung big kiss na yon mayroong 5 tali na tigti 20 ang laman. Sa ngayon ang presyohan dito sa amin 100 kada tali, medyo mataas. Tinanim namin ito noong January. Yan, so ayaw kasi namin sabayan yung mga nagtatanim ng mga bandang May, yung mga papasok na tag-ulan. So ngayon kahit konti lang itong tinanim namin, pinakamataas na naanin namin dito, nakasyam kami na big kiss. So 900 din yun guys. Ngayon nakakasyam na kami. So ngayon o kaya bukas, so, pwede na uli kaming umani. So tingnan namin kung anong magiging resulta. So mula dito sa ani namin dito, bumili kami ng mga tulos, yung mga ganito, kawayan. Yan, para gawin naming sitawan uli ito. So ngayon ay buwan ng Abril. So April ngayon, hopefully mga June makaani tayo. Yan. So sa pagpiprepare ng lupa guys, ganito ang una namin ginagawa. Layouting muna. Mag-layout ka muna. So ang layout na gagawin, una, ito yung una namin ginawa. Maglalagay ka muna rito, dulo to dulo, end to end. Mula rito hanggang doon, tapat-tapat. Yan. Ngayon, ang experience ko sa pagsisitaw, pag sobrang sikip, ang hirap mag-spray, ang hirap magtrabaho dito, katulad nito, madamo. Yan, masikip. So makati, kapag tumatama sa iyo to, makati. Kinakailangan komportable ka. So kaya inisip ko next time, sabi ko, medyo maluwag para hindi ako mahirapan mag-spray. Kaya kung titinan mo guys, ito yung pagitan ng kada plat. So gumawa ako ng suka, panukat para pare-pareho. So ito, naglagay ako rito, tapos kumuha ko ng stick na komportable yung paglakad ko. Ito yung sukat niyan. Yan. Tapos sumobra ng konti, yan, ito. Yan, ito yung sukat niyan. Hanggang doon. So pagkatapos nito, ito na yung mga tapat-tapat. Ito. Yan. Tapat-tapat sila. Pag nagawa mo na yung mga tulos ng ganito, tapat-tapat, lagyan mo ng tali, straw. Yan, natapos na kasi namin ito. Ito na siya guys. Yan, lagyan mo nito. Okay, hanggang dun. Yan. So saka ka ngayon gagawa ng ganito, ng flat. Example, pakita ko sa inyo dito. Ito, ilipat ko to kasi gawa na naman to eh. Yan, ito. Tatali mo to, tapos itatali mo rin dito sa katapat. Hindi ka mama.
dapat yan. Meron kang guide sa paggawa ng plot. Okay, so ito yung guide mo sa paggawa ng plot. So kung mapapansin natin, madamo pa yan. So mano-mano tayo, aasarulin natin ngayon. Ganito lang, nasa na ba ako? Dito na ako. Ganito lang ako mag-asarol. Dalawa. Dalawa. 1, 2. Dito guys sa dulo, sa gilid naman. Yan, papunta doon. Sa kahit anong tanim, importante na buhag-hag ang lupa para yung roots mabilis na lalaki. Naman guys, hanggang sa matapos ka, hanggang doon. Okay, tinan natin ito guys. Oh. Awis. Effort talaga to, manual eh. So ito yung unang plot. Kung mapapansin nyo to, talagang buhaghag. Dapat ganito siya guys, oh. Magaganito mo siya. Dapat ganito yung lupa mo. Oh. Buhaghag. Okay. So, paano gawing buhaghag ito? Kasi yung ating inaasarol doon napakatigas. Palayan kasi ito dati. Oh, at saka yung kulay naging brown. Itim-itim. Ganito 'yan. Halika rito. Ganito. Itong mangga na to, guys. Napakalaki nito. Isipin mo paano siya nabubuhay. Hindi siya nilalagyan ng fertilizer, hindi siya dinidiligan. Ang sekreto niyan, yung mga nahuhulog niyang dahon na nanatili diyan, nagiging fertilizer. Yung lupa niyan, kinukuha natin, hinahalo natin dito sa plot. Plus, nilagyan natin ng carbonized rice hull at mga ipa. Ito siya guys. Halika. Pa abo na iba ito yan so tapos kung mapapansin nyo guys sa ilalim ng mangga may mga tubo-tubo na ganito yan may mga tubo-tubo na ganito walang araw dinaarawan pero may mga tumutubo na halaman indication na maganda yung soil. Yan, buhaghag. So ang gagawin dito, iipunin mo to, tapos hahaluan mo ng ipa. Ito ipa. Hahaluan mo ng ipa, carbonized rice hull, at lalagay mo doon, ihalo mo sa mix. So kaya ganun. Pakita ko sa inyo. Guys, dito sa land preparation, mahalaga na bago natin ilagay ang buto ng sitaw, na condition na natin yung soil. Kaya dapat ma-pulverize natin, mabuhaghag. Kaya natin nilalagyan ng ganyan. Dahil yung mga ganyan guys, lalo na yung mga soil sa ilalim ng mga malalaking puno, may mga ano yan may mga beneficial microorganism.
Yan, yung mga dahon na nabubulok, kinakapitan yan ng mga molds. Tawag dyan mga leaf mold soils. Yung mga lupa sa bundok ganyan. Yan, so kargado yan ng mga beneficial bacteria na makakatulong para maging kondisyon ng lupa. Kaya nilalagyan natin ng ganyan. Plus yung carbonized rice hull, tsaka yung uling na ipa. Yan. So dalawang bagay yan. Mapulbos yung lupa. Pangalawa, ito yung ginagawa natin na paglalagay ng nitrogen. So importante din yan sa soil conditioning na maglagay tayo ng fertilizer doon sa butas na kung saan ilalagay natin yung buto para kapag mag-sprout yung buto may masipsip ka agad na nutrient. So ang nilagay ko dyan ay triple 14 complete fertilizer na may halong nitrogen. Yan yung katulad ng urea. Pwede mong ipaghalo yung urea at saka complete fertilizer. Kahit nga complete fertilizer, basta magkaroon lang ng sisipsipin yung buto, yung ugat kapag umugat na yung buto. So para mag-boom kaagad yung halaman. Yan, ganyan. So pagkatapos niyan, yung flooding. Ipa-flooding mo na yung lupa kasi malalaman natin yung plot na hindi mababasa o malalagyan ng tubig. So i-check natin yung mga dinadaanan ng tubig, iikutan natin. Yan, dito okay. Yan. Kaya mahalaga na isama natin sa land preparation yung pagpapatubig. So bago mo siya taniman ng buto, patubigan mo muna. Yan, dito okay rito. Yan. So walang problema rito banda. Nalalagyan siya ng tubig. Ikot tayo rito. Dito na-stuck yung tubig. Okay. Yan. So tingnan nyo to guys, dito banda merong portion na tuyo. So i-adjust natin ito. I-adjust natin itong lupa na ito para mabasa. Yan. Ito rin. So ito kinakailangan natin palaliman. So itong area na to na mahaba, mataas ito. Yan, kinakailangan bawasan ito. Kinakailangan ayusin ito. So makikita natin ngayon kung saang lugar yung hindi kagad nababasa. Sa iba lubog na, pero yung iba hindi pa nababasa. At kinakailangan kasi magpantay sila. Yan, check pa natin. Tsaka isa pa guys, sa kahalagahan ng flooding, mas madaling maglagay ng ganito sa bandang gitna. Mas mapapalalim dahil kapag inilagay natin ito na tuyo, hindi natin mapapalalim, at pag pinatubigan mabilis siya matutumba kapag mababaw. Kasi ano lang naman to kagandahan sa sitaw, hindi dapat siya babad. Hindi katulad nito, hindi katulad itong palay na ito, kinakailangan laging may tubig yan. Ito hindi, basta mabasa lang yung kanyang plat, ayos na yan. Ito yung palay, kailangan talaga ng patubig yan, hindi pwedeng matuyo yan. So monitor tayo sa ating pagpapatubig. A few moments later. Okay guys, check na natin yung ating flooding. Tingnan natin kada plat. So ito yung unang plat. Yan, okay, tingnan natin hanggang sa dulo. Yan. Okay,
check, pwede. Pangalawa, hanggang dulo may tubig. Yan. So basa siya, nabasa. Okay, yung pangatlo hanggang dulo. Okay, basa. Pangatlo hanggang dulo, basa. Okay, dito tinitingnan natin guys yung yung gilid na to, yung gilid ng kada plat dapat nadadaanan ng tubig. Kaya ang ginawa natin kanina dyan, yung lahat ng plat na hindi nadadaanan ng tubig, kinakanalan natin yung mga gilid, so yung tubig ay dumadaan doon. Okay, so dito check natin. Okay, o pwedeng dagdagan to, kaya makakapag-adjust ka. Mahirap kasi mag-adjust kapag may tanim ka na. Yan, so yan, so check natin ang paikot. Titingnan talaga natin na yung ating itatanim ay madidiligan mabuti. So ito okay to guys, andito yung kanal nya, since nasa tabi na kasi siya ng daanan. Dito na yung kanal, mababasa naman, ayan o, basa o. May portion lang na tuyo, pero basa ang ilalim niyan kasi maraming tubig sa gilid. Yan, hindi kasi pantay yung pinitak na to. Ito na yung nandito tayo sa dulo. Yan, tinitingnan natin isa-isa. Yan. So sure tayo na kapag lagay na ng buto, tutubo na mababasa. Yan, so okay. Tuklas Saka. Guys, alam nyo ba, ang natural farming na kilala rin bilang sustainable agriculture or eco-friendly farming ay ang paglilinang ng mga pananim at pag-aalaga ng mga hayop gamit ang mga organikong pamamaraan. Nililimitahan ang paggamit ng mga synthetic tulad ng mga pestisidyo at mga pataba. Ang ilang katotohanan tungkol sa natural farming ay: number 1, focus on soil health. Ang natural na pagsasaka ay inuuna ang kalusugan ng lupa. Kinikilala na ang malusog na lupa ay mahalaga para sa mga kasanayan sa agrikultura. Kasama sa mga pamamaraan ang crop rotation, composting at minimal na pagbubungkal ng lupa upang mapabuti ang istruktura at pagkamayabong ng lupa. No synthetic chemical. Hindi tulad ng tradisyonal na pagsasaka, iniiwasan ng natural na pagsasaka ang paggamit ng mga sintetikong chemical tulad ng mga pestisidyo, herbicide at artificial na pataba. Sa halip, umaasa ito sa mga natural na input tulad ng compost, pataba at mga pananim na takip upang mapangalagaan ang lupa at makontrol ang mga peste at mga damo. Number 3, biodiversity. Ang natural na pagsasaka ay nagtataguyod ng biodiversity sa pamamagitan ng paghikayat sa magkakasamang buhay ng iba't ibang uri ng halaman at hayop sa bukid. Ang pagkakaiba-iba na ito ay nakakatulong na mamanatili ang balanse ng ekolohiya. Pinahuhusay ang katatagan sa mga peste at sakit at pinapabuti ang pangkalahatang kalusugan ng ecosystem. 4. Water conservation. Ang mga likas na kasanayan sa pagsasaka ay binibigyang diin ang pagtitipid ng tubig at mahusay na paggamit ng mga mapagkukunan. Ang pamamaraan tulad ng mulching, drip irrigation at pag-imbak ng tubig ulan ay karaniwang ginagamit upang mabawasan ang mga pag-aaksaya ng tubig at itaguyod ang napapanatiling pamamahala ng tubig. Number 5. Promote beneficial microorganism. Ang natural na pagsasaka ay hinihikayat ang pagkakaroon ng mga kapaki-pakinabang na organismo tulad ng mga earthworm, insects at microorganism na nakakatulong sa pagkamayabong ng lupa at pagkontrol ng peste.
Ang mga kasanayan tulad ng kasamang pagtatanim at biological pest control ay nakakatulong na lumikha ng balancing ecosystem kung saan maaaring umunlad ang mga organismo na ito. Guys, hanggang dito na lang muna ang ating land preparation. Kung nagustuhan mo yung mga video na katulad dito, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.